worshiping the Lord because God is sufficient. Amen? Bagamat may pandemic, God is sufficient unto thee. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, no? Ay na-experience po natin ang sufficiency ng Panginoon. Amen? Oo. Because the Lord, anong sabi niyan sa, yung ating, dito sa ating binabasa, The Lord hath blessed thee in all the works of thine hand. No? Thou hast lacked nothing. Amen? Deuteronomy chapter 2, verse 7. Dahil ang Diyos nagpapala sa bawat isa, ang lahat po na ang ating ginagawa, ang lahat po ng ating gawain, ay pinagpala ng Diyos, at ayan ang dahilan na hindi po tayo nagkukulang. Lack nothing. Amen? Thou hast lacked nothing. Amen? Kaya nilagay ko po yun, Because our God is sufficient. Our God is able. And God can. Amen? Mayroon, ang Diyos natin ay may kakayahan na mag-bless po sa bawat isa. Amen? Okay, salamat po sa Panginoon. We come now to the most important part of our service today, the preaching of the Word of God. Amen? Yan po ang ating pagpunta sa simbahan, Dahil mayroon kayong ini-expect na salita ng Diyos. Amen? Oo. Yan po ang inaabangan natin, salita ng Diyos. Amen? Oo. Kaya nga wala tayong marinig ngayon, kundi puro salita ng Diyos na ating pag-usapan mula umaga hanggang hapon. Amen? Ay ang salita ng Diyos ang ating pagbulay-bulayan para tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Dito po tayo sa Book of Judges. Amen. Book of Judges. Book of Judges, amen. Ang mga judges, yan po ay mga naging leader ng mga tribes of Israel. Different tribes of Israel, ang mga judges. Kasi after the death of Joshua, wala na pong tumatayong leader. When Moses become a leader, he led Israel from Egypt to Promised Land. He trained Joshua to be the next leader. And when Moses died, Joshua take over the leadership as a leader. But Joshua failed to train the next leader. Kaya nga, ang mga leader, kasunod ni Joshua, mga judges. That's why there is the book of Judges. Amen? Kaya mahalaga yung training. Kaya nga mayroon tayong tinatawag every Friday, mentoring men. Because we are mentoring men for the next generation. Because the pastor, the leader of the church, cannot live forever. We cannot live forever. We cannot stand behind this pulpit forever. And whether we like it or not. Somebody will take over. Amen? And we need to train. Amen? That's why we have mentoring men. Kaya yung mga men natin, every Friday, kasama-sama. Kasi hindi natin alam kung sino dyan ang tawagin ng Diyos to be a leader. Amen? That's why after Joshua, there is Judges. That's why, ang ating pag-usapan ngayon, dito na tayo sa Judges. Chapter 12. Chapter 12, verse 1 to 7. We study the life of Jephthah, the judge. Amen.
the judge of the tribe of, yung tribe yan? Gileadites. Gileadites. Yan po, babasahin natin muna ang chapter 12 ng Judges para dito natin kukunin ang salita ng Diyos. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay sa mga online, ay magbabasa po tayo ng salita ng Diyos, Hindi namin kayo nakikita, Yan, magbabasa po tayo ng salita ng Diyos. Blessed is he that readeth the word of God. Amen. Basa pa lang, pinagpala ka na eh. Lalo na kung makinig ka pa. At lalo na, i-apply mo pa ang salita ng Diyos, lalo kang pagpalain ng Panginoon. Kaya basahin na po natin para maging, mayroon na kayong idea kung saan papasok ang mensahe ng salita ng Diyos. Yan. Ang sabi ng verse 1, the men of Ephraim gathered themselves together and went northward and said unto Jephthah, wherefore passest thou over to fight against children of Ammon, and didst not call us to go with thee? We will burn thine house upon thee with fire. And Jephthah said unto them, my people were great strife with the children of Ammon, and when I called you, we delivered me not out of their hands. And when I saw that ye delivered me not, I put my life in my hands and passed over against the children of Ammon. And the Lord delivered them into my hand. Wherefore, then are ye come up unto me this day to fight against me. Then Jephthah gathered together and all the men of Gilead and fought with Ephraim, and the men of Gilead smote Ephraim, because they said, the Gileadites are fugitives, and Ephraim among the Ephraimites and among the Manassites. And Gileadites took the passage of Jordan before the Ephraimites, and it was so that when those Ephraimites which were escaped said, let me go over, that the men of Gilead said unto him, art thou man of Ephraimite? If he said, nay, then said unto him, say now, Shebolet. And he said, Shebolet, for he could not frame to pronounce it right. Then they took him and slew him, and the passage of Jordan, and there fell, and the time of Ephraimites 42,000. And Jephthah judged Israel 6 years. Then died Jephthah the Gileadite, and was buried in one of the cities of Gilead. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you for the passage that we read today. Holy Spirit of God, give us wisdom and power. Give me the words to speak today, O God. Holy Spirit, speak to us in a very personal way, in a very special way through your words, O God. Help me to deliver your message today, and send us revival today, O God. I am nothing, O God, without your power and guidance and wisdom. I'm good for nothing today, O God. I need your help. I need your guidance today. I need your wisdom as we ponder the word this morning. And forgive our sins, cleanse our heart, and be ready to partake the word this morning. And speak to us in a very personal way, and speak to us, to our brethren, to our guests, Panginoon, today, and save souls today, O God. And dalahin ko, Panginoon, ikaw po magpapala sa amin. And whatever we accomplish today, I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. No? Ang title na mensahe natin ngayon is the power of password. Amen. The power of password. Amen. Yung salitang tamang pagbigkas. Amen. Kaya mahalaga yung English. Amen. Ang sabi ni Sister Claire. Amen. Mahalaga yung English. Yung tamang pronounce. Amen. Dito po sa ating binasa, kapatid, in verse 6, hindi tama ang pag-pronounce. That's why 42,000 killed on that day. Dahil hindi tamang pagbigkas.
Ang title ng mensahe natin ngayon, The Power of the Password. The Power of Password. Amen? May password. Amen. Oo. Kaya makapangyarihan ang salita. Amen. That's why, be careful of our words. Be careful of our mouth. Because the word that comes out in our mouth is very powerful. Amen. Very powerful. Amen. Oo. Minsan, nagsasalita tayo, hindi natin alam. Oo. Na yung mga salita natin ay nakakamatay na. Amen. Yan po. Mga pangyarihan, mga kapatid, ang salita, no? Ang ating mga password, kapatid, dito po sa password nating pinag-usapan, makapangyarihan, ang mga words na ating binibitawan. At makita natin, kapatid, ay wala nang pinakakapangyarihan sa lahat maliban sa Word of God. Amen. Anong sabi ng Hebrews 4:12? Tungkol sa salita ng Diyos, the Word of God is quick and powerful. The Word of God is powerful. Kaya mahalaga, mga kapatid, ang mga password na ating pinag-aralan. Na ating naririnig, kapatid. Oo. Kasi pag mali ang ating narinig, mali ang ating sasabihin. Amen. Kaya nga sabi ni Matthew, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. What comes in our heart, that comes out in our mouth. Amen. Kaya makita mo ang Kristiyano sa kanyang pagsasalita. Kung totoong Kristiyano, spiritual or carnal, backslider, makita mo siya sa kanyang salita. Amen. Kaya because the Word of God is very powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even the asunder of the soul and spirit. Ang salita, makapangyarihan, kapatid, lalo na ang salita ng Diyos, ay kaya niyang pasukin ang loob-lubooban ng ating puso, kapatid. So, sabi ng salita ng Diyos, soul and spirit. Amen. Kaya niya pasukin ang ating kaluluwa at espiritu, and joints and marrow. Amen. Hanggang sa loob ng mga buto-buto. Amen. Ayo, pakisarado mo na ang ano yan, yo. Sa tapat ng ano mo, nakakasilaw eh. Lagyan mo na ng konti. Yan. Yan. Joints and marrow and discerner of the thoughts. The intents of the heart, mga kapatid. Ang pinakaloob-looban ng ating mga puso, kapatid, ay kayang pasukin ng makapangyarihan na salita, kapatid. Walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Yan po, ano? Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6 verse 7, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen. Ang pinakapangyarihan na sandata ng Kristiyano ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Mahalaga, ang salita ng Diyos. Oo. Kaya every Monday, pinababasa ko ang ating kapulisan ng salita ng Diyos. Oo. Kaya, sir, sabi ko, bago kayo pumunta sa iyong mga activities, magbasa mo na kayo ng salita ng Diyos. Ito po, basahin mo. 5 verses lang. Oo. Nagbabasa sila, kita ninyo, nagbabasa sila ng salita ng Diyos. Oo. Yan po ang sandata. Oo. Kaya mahalaga ang mga salita. Amen. Lalo na ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, Amen, it is written, a man shall not live by bread alone, but by the word of God that proceeded out from the mouth of God. Amen. Mahalaga ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, it is written. Amen. It is written. Praise God. We have the written word of God. Amen. The book that you are, that in your hand today, is the written word of God. Kaya nga mga kapatid, we need to study, we need to read, we need to apply the word of God. Because the word of God, that is the written word of God. Amen? Nakasulat na. Amen.
That's powerful word. No? Ito ang ginamit ng Panginoong Jesucristo during the time of temptation. Amen. Temptation. Ito ang ginamit ng Panginoon. No? It is Satan. It is written. Because Jesus Christ fasted 40 days and 40 nights. Nagutom sila. Kagad. Nagkaroon kagad ng temptation. Gawin mo ang bato na tinapay. Amen? Pero hindi pinatulan ng Diyos. Oo. Ang binato sa kanya, salita ng Diyos. Oo. Pwede siyang batuhin ng Panginoon ng tinapay na may kasamang garapon. Pero hindi ginawa ng Panginoon yan. Binato siya ng salita ng Diyos. And it is written, nakasulat na ang salita ng Diyos na ang tao ay hindi nabubuhay sa mga tinapay, sa material, sa pera, sa kayamanan, kundi sa salita ng Diyos. Amen. Kaya powerful ang mga salita. Amen. Praise God. Mahalaga po ang salita ng Diyos. Amen. Every word of God is very important. Amen. Kahit mga toldok kama, mahalaga. Amen. Tingnan natin sa Matthew 5:18. Mahalaga ang salita ng Diyos. Amen. Sabi diyan For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or little shall no wise pass from the law, till all be fulfilled. Amen. Lahat po yan. Jot. Ano po yan? Tittle. Amen. Yung mga punctuation mark dyan, yung mga comma dyan, yung mga period dyan, mga semicolon. Oo. Yan ay mga importante. Oo. Importante po yan sa English. Kasi may ibig sabihin yan. Oo. Ang exclamatory at saka question mark, iba na yan. Oo. Pag nilagyan mo ang word na question mark, iba na yan. Pag nilagyan mo na exclamatory, iba na. Amen. Kaya malaman mo ang salita kung masaya. Malaman mo ang salita kung galit. Amen. Kaya sa pagtitext, sa pagtitext natin, alam mo yung tao kung galit sa mga ginagamit niya. Oo. Mga pagkapital na letra, delikado yun. Yung puro all caps ang ginagamit. Amen. Oo. Importante, hindi mo alam kung ano yung nasa loobin yan. Amen. O dalawang bagay, kung hindi niya alam talaga kung anong saan ang kapital o mga small letter. Basta nagpipindot lang sila. Amen. Kaya be careful sa ating cellphone. Amen. Oo. Baka ano-ano lang pinipindot natin dyan kung anong lumalabas. Amen. Kaya mga kapatid, mahalaga. Ang sabi ng salita ng Diyos, tanda natin, magwawakas ang langit at lupa, ngunit sa kalit-liitang bahagi ng salita ng Diyos ng aking kautusan, lahat matutupad. Isipin mo yan, kapatid. Oo. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain ng bawat salita ng Diyos. Amen? No? Kung tayo hindi nagtutupad, ang Diyos tutuparin niya. Amen? Kaya mayroong mga tinatawag ngayong pandemic, pestilence. Bakit? Nandiyan sa Bible, Matthew 24, verse 20 yata yun. Pestilence, darating. No? Ang pestilence, mayroong karamdaman. No? Na ikamamatay at nakakahawa at maraming namamatay. Ngayon, yun na, nakasulat na at natutupad na, kapatid. Yan ang mga kalagahan, kapatid. Ang salita ay makapangyarihan. Amen? Kaya dito natin makita sa kasaysayan ni Jephthah. Amen? Oo. Ang bilis ng oras, no? Jephthah. Ang sabi si Jephthah ay isang judge. Amen? Si Jephthah was born of prostitute and cast out by his family. Ito po ang background ni Jephthah. No. Siya ay anak ng prostitute.
Kumbaga mga kapatid, ang pinag-usapan natin, pamilya. Si Jephthah ay hindi maganda ang pinanggalingan niyang pamilya. He was born with prostitute, cast out by his family. Ibig sabihin, si Jephthah was very persecuted in the family. Amen. Oo. Persecuted. Ano ba, pag ikaw ay naligtas, persecuted ka kagad. Amen. But Jephthah was a leader of the tribes of Gileadites. Siya po ang leader na lumaban sa mga Ammonites, kapatid. At marami siyang pinatay na Ammonites na kalaban ng tao ng Diyos, Ammonites. Sa kanilang lugar, siya po ang nagpalayas and the Ammonites were defeated. Amen? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, nung inatake nila ang Jephthah, no, he was a leader of the tribes of Gileadites. Siya ang pinili na maging leader. Amen. No, sipin mo yan, ano? Pwedeng ganon. Amen. Kahit hindi maganda ang iyong background, pero pwedeng kang gamitin ng Diyos, maging leader ka isang araw. Amen. No. Kaya doon mga kapatid, dito po nagsimula ang kasaysayan. Oo, nung inatake ni Jephthah ang mga Ammonites, hindi sinama ni Jephthah ang mga Ephraimites. Oo, ang tribe of Ephraim para rumaban sa Ammonites. Oo. Kaya nagalit na open itong mga Ephraimites. Hindi sila natutuwa. Amen. Ni mga Kristiyanong ganun, ano? Pag nagtagumpay ang isang kapatid, hindi siya natutuwa. Naiinggit. Nagkaroon ng pride. Amen. Na-open. Amen. Ito si Ephraimites, wala na silang ginawa, hindi na sila nakipaglaban. Sila Jephthah, the Gileadites, ang lumaban sa Ammonites, ay hindi na siya nagpapasalamat. Amen. Nagkaroon pa ng na-open pa. Amen. Oo. Marami pang sinasabi na masama doon kay Jephthah. Amen. Chinichismis niya si Jephthah at mga Gileadites. Amen. May mga Kristiyanong ganun. Amen. Wala nang ginawa sa simbahan, sa gawain ng Diyos, i-chismis pa. Ang mga leader, oo, ang mga gumagawa sa gawain ng Panginoon. Na-o-offend. Amen. No? Ang madaling ma-offend, yun ang walang ginagawa sa church. Amen. Makita ka ng ganong Kristiyano. Ito po si Ephraim. Amen. Kaya ang magandang attitude, pag wala kang ginagawa, manalangin ka. Praise God. Maraming mga senior citizen na ating mga membro, hindi sila makapag-soul winning, hindi sila makalabas, kapatid, kasi bawal silang lumabas, pero nandyan sila nananalangin sa mga taong lumalabas. Amen. Para hindi tayo dapuan ng virus. Amen. May nanalangin sa atin. Oo. Kaya nga sabi ko sa mga kapulisan, oy, kailangan ninyo ng panalangin, ha? Oo. Don't miss prayer. Aalis kayo, hindi ko kayo pinagpipray, tatamaan kayo ng virus. Tapos kayo. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. Makita natin, nagkaroon ng hindi magandang relasyon. Si Gileadites at nagkaroon sila ng, ano tawag yan? Nagkaroon ng digmaan ang Gileadites at Ephraimites. Amen. Makita natin, kapatid, no? Kaya dito sa ating binasa, sa verse 5, makita natin, binantayan ito ng mga Gileadites, ang mga Ephraimites. Amen? Oo. Kasi sumugod yung mga Ephraimites sa Gileadites. Kaya binantayan ng Gileadites doon sa Ilog Jordan. Kasi ang Ilog Jordan, yan po ang pathway. Oo, daanan. Kapatid. Kaya doon sa daanan, mayroong checkpoint. Oo. May checkpoint doon.
at mayroong tinatawag na password. May password ang pwedeng dumaan. Kaya tanungin ka kung alam mo yung password. No? Dito ang password. Anong password? Verse 6, Then said unto him, say now, Shibboleth. Yan ang password nila, kapatid. And they said, Shibboleth. Kulang spelling. Amen? Walang H. Amen? Isang letra lang, ano? Isang letrang kulang. Amen. Think about one letter. Isang letra lang. Letter H lang ang nawala, kapatid. Na-disgrasya po ang Ephraimites. Amen. Sabi ng Biblia. Oo. Ang sabi ng mga Gileadites, sige, dadaan kayo if you can pronounce correctly the word Shibboleth. Amen. Oo. Ay mga Bisaya ang dumaan. Tapos. Walang H. Amen. Walang H. Ayun. Very dangerous. That's the power of password. Amen. Dahil hindi nila na-pronounce correctly ang word Shibboleth, mga kapatid, hindi tama ang pagsalita, hindi tama ang pag-pronounce. They cannot say the right word Shibboleth, mga kapatid. Hindi tama ang pagbigkas ng salita. That's why the Bible says, 42,000 men killed on that day. Isang litra lang kulang. Amen? Sipin mo yan, kapatid. Killed 42,000, more than that, kapatid, sabi ng Biblia. Because of the power of password. Amen? Kaya be careful of our words. Amen. Oo. Alam mo ba yung illustration natin yan, ba kailan lang? Yung isang pulis na si Nuesca, nahatulan ng ilang counts yan. Oo, hanggang kamatayan na. Oo. Pinatay niya ang mag-ina. Bakit siya pinatay? Because of the power of the word. Ano sabi ng anak niya? Sa kanyang father, let go. Amen. Sibin mo yan, let go. Nag-trigger sa kanyang father. Ang sabi ng mag-ina, I don't care. Pung! Killed. Sira ang lahat. Amen? That's the important of the word. Amen. That's why many people died because they don't know how to pronounce the right word, kapatid. They don't know how to say the right word. Amen. Many people died because they don't know the password. Many people will go to hell one day because they don't know the password. Amen. Alam mo mga kapatid, ang pagpunta sa langit, may password. Amen. Ano ang password? The power of password. No. Kaya pagpunta sa langit, mayroong password. Amen. Ano ang password natin sa langit? The word save. Amen. The word save, lagi nating narinig, this is a very simple word, but the word save is a very powerful word. Amen. Simple word lang yan. Ordinary word lang ang save.
But this is the powerful word. Amen? Amen. Just very powerful. And the question this morning, are you saved? Amen. You can say, are you saved? I am saved. Amen. Powerful yan. Amen. Are you saved 100% going to heaven when you die? Amen. That's our password in heaven. I will go to heaven 100% because I am saved. Amen. Amen. You can say that to our visitors today. You can say, I'm saved. Sa ating mga live stream sa bawat tahanan, you can say today, you can stand and you say the strong word, I am saved. Amen. Yan po. Are you saved? Kung tanongin niyo ako ngayon, are you saved? Yes, I am saved because I received Christ in my heart as my personal Savior. Ako ang nagsisi ng aking kasalanan at tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Now, I am saved today. Amen. So, once you are saved, always saved. You are saved forever kasi ang ating kaligtasan ay hindi bigay, bawi, kapatid. I gave unto them eternal life. Shall any man pluck them out of my hand? We have eternal security. Amen. Kung ikaw ay ligtas, ligtas ka mula ngayon hanggang bukas at magpakailanman hanggang tayo umuwi doon sa tahanan ng langit, kapatid. Tayo ay ligtas because I am saved. You are saved today. Amen. Kaya kung hindi, kaibigan, kung hindi mo mabigkas na sasabihin, ako ligtas sa dugo ni Jesus. Amen. Kaya may kanta tayong ganyan. Ako ligtas sa dugo ni Jesus, ako'y ligtas. Amen. Oh, maganda sana may piano, no? At alam ko yan. Ba, dito ka sa may piano ka. Hindi ko alam yung tuno eh. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus, sala ko'y kanyang tinubos, buhay ko'y binago niya, purihin siya. Mukhang tabingi yung boses ko. Mukhang boses na iniligtas ha. Inaawit natin yan sa mga bata. Pero kapatid, hindi anaawitin ng mga bata lang. Kung ikaw ay ligtas, yan po ang ating awitin. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Ako'y ligtas. At alam ko yan. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Sala ko'y kanyang tinubos, ay ko'y binago niya, purihin siya. Amen. Ang tunay talaga na ligtas, binago ng Diyos. Kami man ay manginginom. Oo. Pero salamat, kami ay binago ng Diyos na ligtas. Amen. Yan po ang password natin. Ako'y ligtas. I am saved. Pag hindi mo mabigkas yan, kapatid, naku. Oo. Hindi tayo papunta sa langit. Amen. I am saved because I confess my sin. I receive Christ as my personal Savior.
Amen. Hindi po bautismo ang password sa langit. Amen. Ay, pastor, nabautismohan ako nang maliit pa ako. Hindi ka pupunta sa langit. Kaya hindi yan ang password papunta sa langit. Pa ikaw ay ligtas. Ay, pastor, ang pamilya ko ay mga Kristiyano na. Hindi po yan ang password sa langit, kapatid. Ang kaligtasan ay hindi by family. Ang kaligtasan ay personal na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Amen. Ay, pastor, I am saved because I am a member of the church. I'm a member of the Baptist church. No. Amen. Salvation is not membership, kapatid. Si Judas man ay membro ng Baptist church, pero si Judas pumunta sa impyerno because salvation is not by membership. No. Not to be a Baptist. Amen. Ang pagpunta sa langit. Hindi pang membership. No? Hindi ibig sabihin nakasapi ka na ng iglesia ay maliligtas ka na. Hindi po ang password niyan, kapatid, papunta sa langit. Hindi po church ang password. Tanungin ka ng Diyos sa langit, bubuksan niya ang aklat ng buhay, kapatid. Kung ang pangalan mo, ang sabi ng Biblia, nakakalungkot, ang sabi ng Revelation 20 verse 15, whosoever was not written in the book of life was cast into the lake of fire. Sipin mo yan, itatapon ka doon sa nagalagalban na po ng impyerno. Wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. No. Kaya hindi paging membro ng simbahan, isusulat ng Diyos ang inyong pangalan mo sa aklat ng buhay. Maybe isusulat ng pastor ang pangalan mo sa membership. Pero sa langit, wala kang pangalan, kapatid. Yan ang nakakalungkot, kapatid. Kaya nga si Judas, kapatid, ay pumunta ng impyerno. Bakit? Oo. Hindi niya ma-pronounce, I am saved. Amen. Hindi siya ligtas. Amen. Kaya mga kapatid, no? Don't be the next Judas. Because salvation is not through church. Amen. Salvation is through Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Ang Acts 4:12 maliwanag. Neither is there salvation in any, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. The name of Jesus Christ, who crucified the Nazareth. Oh, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Hindi po Jesus Christ ng Nazareth ng Quiapo. Amen. Bagamat Nazareno yan, pero hindi ka maligtas kay Nazareno. Ang tunay na Nazareno ay si Kristo. Amen. Whom ye crucified, siya po ang Kristo na napako sa krus, na yan ang dahilan, nagbayad siya ng iyong kasalanan at kasalanan ko. Kaya tayo ay naligtas. Amen. Siya po ang namatay, napako sa krus. Amen. Kaya tayo naligtas. Amen. The question today, are you saved? Amen. If you are saved today, you can sing, save, save. Amen. Oh. Ano ang hymnal 17? Oh. Anong ka, hymnal 17? Kantayin mo natin. Gandang awitin to. I found a friend who is all His love ever true. I love to tell how He lifted me and what His grace can do for you. Saved by His power divine, saved to new life, sharp life. Life is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Kita mo yung the last praise, I'm saved. Amen. I'm saved.
Meron pa isa dyan, 72. Napakaganda rin. Ginawit nyo kanina. Say, ganda to. Sama niyo ang kanta. Say, by the blood of the crucified one, now ransom from sin and a new work begun. Sing praise to the Father and praise to the Son. Say, by the blood of the crucified one. Save, save, since my guilt is all gone. Save, save, I'm saved by the blood, the crucified one. Amen. If you are saved today, you can sing boldly that song, I am saved by the blood of Jesus Christ. Thank God for the blood of Jesus Christ who shed in the cross of Calvary. That's why I can pronounce the word, strongly pronounce, I am saved today. Amen. Amen. Ibiro mo, kapatid, kung hindi ka ligtas, ano ang sasabihin mo? You cannot pronounce, I'm saved. Ano ang sasabihin mo? Pwede ka rin mag-join. Unsaved, unsaved. Amen. Nakalungkot naman yan, kapatid. Kumaawit ka pa impyerno. Amen. Kapatid, salamat sa Panginoon. We are saved because we believe Jesus Christ. We believe in thine heart that God raised Him from the dead. Thou shalt be saved. Sabi ng Romans 10 verse 9. Amen. Mahalaga po ang kaligtasan natin. For with the heart, sabi ng Romans 10 verse 10, with the heart, for with the heart man believeth unto righteousness. With the mouth confession is made unto salvation. Amen. Kaya nga makita natin, kapatid, mahalaga ang ginaguide natin as soul winner. We guide them ang tamang panalangin. Amen. Tinuturuan natin ang mga hindi mananampalataya sa soul winning. Tinuruan natin ang tamang panalangin. Amen. Kasi kung hindi natin i-guide sila sa tamang panalangin, ano ipag-pray nila? Ay hindi sila marunong manalangin. Oo. Ito ang pag-pray natin. Tayo magsisi ng kasalanan at tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Tinuturuan natin kung paano ang tamang panalangin. Kasi kung hindi natin i-guide sila ng tamang panalangin, anong prayer nila? Ay sanay tayo sa prayer ng Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed is thy fruit, thy womb, Jesus. Hindi ka maligtas dyan sa Hail Mary, full of grace. Maliligtas ka kung ikaw tumawag sa Panginoon at magsisi ng kasalanan. With the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:13. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Call, prayer. Prayer. Oo, turuan natin sila ng tamang panalangin. Amen? Kasi kung hindi natin sila turuan ng tamang panalangin, baka saan-saan sila pupunta. Baka sila ay pupunta sa purgatorio kung Hail Mary ay turo natin. Amen. Katulad ng eunuch, kapatid, na sa panahon ni Philip. Ang sabi ng eunuch sa Acts 31, and he said, How can I except one man guide me? Amen. Sabi ng eunuch, kapatid, no? The government official ito sa eunuch. Ang sabi niya kay Philip, maliban na lang na mayroong mag-guide sa akin, magpatnubay sa akin, magturo sa akin. At tinuruan ni Philip. At ang eunuch, ang sabi niya sa verse 37, and he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. He believed that Jesus Christ is God, kapatid. That's why the eunuch got saved. Amen? Ganon tayo, kapatid. Tayo ay naligtas dahil tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon.
bilang personal na tagapagligtas. Ang sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become a child of God. That's why I am saved because I am a child of God. Amen. I'm sure 100% going to heaven when I'm dying. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Are you saved today? Yes. Amen. You can pronounce it, I'm saved. Kaya nga mga kapatid, no? I'm saved. You are saved. Praise God. Ang buhay natin dito sa lupa, naiksi lang. 60, 70, 70. Pag hindi ka nagiinom ng alak, 60, 70, 80. Aabutin ka ng 80 pag nagiinom ka ng sagip. 80, sabi ng Biblia, Psalm 90 verse 10. 80 lang. Paglampas ng 80, nako, delikado na. Lalo na ngayon, lagi pa tayo sa labas. Hindi natin alam kung sino kausap natin. Kaya we are praying for our protection. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Number 2 na. Malapit na tayo. The word, you can pronounce the word. Can you pronounce the word Baptist? I'm a Baptist, 100%. I am a Baptist. Amen. Ikaw ba ay Baptist? To be saved is something, but to be a Baptist is another thing. Amen. Iba po. Oo. Salamat, ikaw naligtas. Praise God. You are member of the family of God. But if you can pronounce Baptist, you are a member of the Bible believing, hellfire preaching Baptist Church. Amen. Are you a Baptist? Amen. Kaya ang bautismo, Baptist, is very important. Amen. The word baptize, kapatid, yan po ang Baptist. Letter T, that is a Baptist. The past tense of the word baptize, mga kapatid. I praise God, I'm a Baptist 100%. Amen. Mahalaga po, ikaw ay Baptist. Ano ba ang pagka-Baptist natin? Bakit ka maging Baptist? I'm a Baptist because I want to be identified with Christ. Amen. Oo. Identified with Christ. Yan po. Oo. Kaya nga ang bautismo ay pagkakilala natin na tayo ay na kay Kristo. Amen. You are identified with Christ, kapatid. Amen. Baptism, to be a Baptist, is identity. The word Baptist, kapatid, is the word of God in those days. John the Baptist in Matthew chapter 3 verse 1. Amen. Kaya the word Baptist is the very word of God. Nandyan sa Bible ang word na Baptist. Sabi nila sa atin, ay ang Baptist kailan lang dumating? No! Nandyan na ang Baptist. Kapatid, mula Old Testament, from New Testament, nandyan na ang Baptist. Amen. Pinakilala na sa Isaiah 40. Ni Isaiah ang Baptist. Amen? Because the baptism is our identity. Identity po yun, kapatid. Kung ikaw ay nabaptize ng Katolik, identified ka na ikaw ay isang Katolik. Amen ba? Alam nga tawagin kang Baptist, hindi Katolik ka. Kaya ka naging Katolik kasi nabautismuhan ka ng bata ka. At sinabi ng nanay mo, yung mga ninong mo, yan. Pag Pasko, yan. Abangan mo na mga ninong mo. Pag Pasko. Pag wala sa Pasko, nagtatago, subukan mo sa Holy Week. Nandyan yan. Ninong, may utang ka. Amen? Ganon eh. Amen? Kami sa probinsya, ganon eh.
Hindi mo na ako dadaan dito. Dito, marami akong inanak dito eh. Sa kabila ako dadaan. Tapos mamaya, nagsalubong kami. Ay, Ninong, pa-bless. Nako, 50 pesos. Kaya kailangan, sa probinsya ka, maganda ka ng 50 pesos. Pag nag-bless, inaanak mo na yan, sigurado. Ganon tayo. We are identified with Catholic. Amen. Pag ikaw ay nabautismo ng Mormons, Mormons ka. Pag ikaw ay EDD, ang dating daan, EDD ka, member. Kung ikaw ay INC, na-baptize, INC ka. Kung SDA ka, SDA ka, Seventh-day Adventist ka. Pag nabautismohan ka ng JW, Jehovah's Witnesses, naging Jehovah's Witnesses ka. Amen. Praise God! I'm a Baptist because I was baptized by the Baptist. And we believe that Jesus Christ was a Baptist. Because he was baptized by John the Baptist, he walked 120 miles just to be baptized to John the Baptist. Amen. Oh. John the Baptist, the baptizer of Jesus Christ. Kaya ang John the Baptist, hindi po yan family name ni John. Oh, yan po ay authority na binigay ng Diyos kay John. There was a man named John came from heaven. The name John the Baptist to baptize the believers. Amen. He baptized 12 apostles, including Jesus Christ. Amen. Oh. Hindi siya nabautismohan ni John Catholic, John the Mormons, John the Kibuloy. Amen. Lalo na yan. Amen. He was baptized by John the Baptist. Therefore, Jesus Christ was a Baptist. We never apologize to say that I am a Baptist because Jesus Christ was a Baptist. 200%. Amen. Kaya nga mayroon siyang Great Commission. Anong sabi ng Great Commission? Matthew 28 verse 19, alam niyan. Go ye, therefore, and teach all nations, and baptizing them in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. Amen. Ano sabi diyan? Baptizing them. After they got saved, make them baptize. Dapat sila ibautismohan. Because baptism is a command of God. Amen. Baptizo. Pag sinabing baptizo, sa Greek word ang baptize means immersion. Hindi wisik, hindi buhos. Ang bautismo ay hindi isang baby oil lang. Ang bautismo ay hindi isang pitsil lang, bubuhusan. Kristiyano na. Amen. Pag sinabing bautismo, you submerge, you immerse, you are buried like Jesus Christ. Amen. No? We picture the death of burial of Jesus Christ. Amen. That's why Jesus Christ was baptized in the river Jordan. Alam naman natin ang river. Amen. May river ba na isang baby oil lang? Ba, maganda itong river na ito. Jordan River, isang takip lang ng coke. Tapos may butas, spray. River Jordan na yan. Hindi. Amen. Hindi ang River Jordan ay isang pitsil lang. Amen. Na ibubuhos. Oo, maraming mga ganyan. Buhos. Oo. Iwan ko lang, nakasimba kayo sa ganyan. Ang pulpito nila may ganyan. May pitsil. Oo. Pagka may bautismo, kunin lang pitsil ng pastor at ibubuhos sa membro. At yan na, ligtas na. Amen. Eh, nag-invite sila ng pastor, Baptist. Oo. Pagtapos ng, habang nagpipreach, iniinom ng pastor ang pitsil. Akala niya inumin. Alam naman tayo, mga Baptist, may inumin. Ininom ng Baptist preacher. Pagkatapos ng ending ng service, in-announce ng pastor, sabi ng pastor, ay mga kapatid, yung mga
candidate for baptism today, postpone muna next Sunday. Bakit? Ininom ng pastor ang pitchel na dapat pang bautismo. Pangbuhos. Hindi po. River. Amen. River. At siya nga sabi ng salita ng Diyos in verse 16 sa Matthew 28. Tingnan mo. Sa Matthew chapter 3. Oo. Tapos na. Come out to the water. Ang sabi diyan, Matthew 3:16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Out of the water. Ibig sabihin, volumes of water. That's why we don't believe sprinkling baptism. We don't believe pouring baptism. We believe immersion. That is scriptural baptism. Amen. Oh. Hindi wisik, kapatid. Hindi buhos. Pag ikaw ligtas, you must be baptized. Amen. Nang sabi ng Acts 2:41, and they gladly receive His word, were baptized at the same day. Amen. Kailan dapat ang ligtas na? Kung sinasabi mo, I am saved, ay dapat ang sabihin mo rin, I'm a Baptist. Yan ang kasunod niyan, kapatid. Amen. Baptist ka na. Maging Baptist. Because the candidate for baptism is only saved. Mga ligtas na. Kailan? At the same day. The same day. Hindi next year. Next month. Oo. Hindi po ganun. Maraming mga ligtas, takot pa. Kasi ang bautismo, kapatid, ay pagpahayag ng nasa loob natin. The inside, what is inside? Our faith inside. Amen? The testimony of our faith. Amen. We want to show in public that we are saved inside. We have faith inside. Amen? Oh. Kaya nga mga kapatid, importante po na masasabi mo, I'm a Baptist. You cannot say, I'm a Baptist kung hindi ka nabautismuhan. Kasi ang bautismo, to be a Baptist, baptism is identity. Identity, kapatid. Alam mo mga kapatid, nung araw, pag ikaw naging Baptist, papatayin ka. Amen. Ibig sabihin, kapatid, nung araw, if you want to be baptized, to be a Baptist, you are willing to die with Christ. Are you willing to die with Christ? Amen. Kung mayroong persecution ngayon, lahat ng Baptist, iwan ko lang, may matitira sa atin. Amen. Iwan ko lang magsabi sa atin. Hindi natin ma-pronounce ang Baptist. Baka sabi mo, Bap na ako, Bap. Member ako ng Bap. Hindi mo madiretso ang test. Amen. Kasi patayin ka. Amen. Ganun ang araw. Amen. But the apostles were baptized by John the Baptist. They are willing to die. They are willing to lay down their life for the word Baptist. And to say and to pronounce, I'm a Baptist. Amen. Makita natin yung ganoon, kapatid. Masabi mo natin. That's why Jesus Christ. The first martyr, the first Baptist martyr is Jesus Christ. He was died in crucifixion. Amen. He died in the cruel cross. Why? Because he was identified as a Baptist. Amen. The first martyr. The second martyr, John the Baptist, was beheaded. Why? Because John the Baptist is a Baptist. Amen. Sino pa? Si John the Beloved. Alam mo si John Beloved?
Pinakuluan sa malaking kawa. But miraculously, miracle, nabuhay si John Beloved at tinapon doon sa island of Patmos. Doon mga bangis na mga hayop, kapatid. And John the Beloved, he wrote the book of Revelation, and after that, he died. Amen. Kung Diyos talaga pagbabuhay ka pa, no? Pakuluan ka na sa kaldero, buhay pa. Inilagay doon sa mga leon, sa mga buhay pa rin. Amen. Kaya may hawak pa rin ang Diyos. May purpose pa ang Diyos kay John the Beloved. John Beloved, hindi ka pa pwede matay. Magsusulat ka pa ng Book of Revelation. Siyang sumulat. Kinausap na ng Diyos doon sa island of Patmos. Kasi mayroon pang gagawin si John the Beloved. Amen. Tayo, delikado. Walang ipagawa ang Diyos sa atin. Walang ipasulat ang Diyos sa atin. Brother Michael, huwag ka muna mamatay. May pasulat pa ko sa iyo. Ay, wala na pasulat. Tapos na. After the book of Revelation, complete na, kapatid. Sino pa? Si Stephen, stoned to death. Why? Because Stephen was a Baptist. He preached the gospel. Amen. Si Mark, hinila sa kalsada hanggang mamatay. Si Luke, binigti hanggang mamatay. Si Peter, crucified upside down, parang hanggang mamatay. Peter was a Baptist. Si James, the Lord's brother, was beheaded. Why? Because he was a Baptist. Si Bartholomew, binalatan ng buhay because he pronounced, I am a Baptist. Si Thomas, kapatid, sinaksak because Thomas pronounced Baptist. Si John, pinana hanggang mamatay. Si Matthias, stoned to death. Si Paul was beheaded. All of them died because they were identified as a Baptist. Amen? Are you willing to die as a Baptist? Magpapabaptize ka ba? If you are willing to baptize, you are willing to die as a Baptist. Praise God, walang persecution ngayon. Pag napabaptize ka ngayon, makakauwi ka pa. Nung araw, hindi ka na makauwi, kapatid. Magbilang ka na ng araw mo. At hindi basta-bastang kamatayan, kapatid. They experience the very cruel death because they were Baptist. Amen. Kaya nga mga Baptist is a very strong word because we are identified with Christ. Amen. Oo. Baka wala nang mapapatize ngayon. Amen. Kaya makitin natin, the most persecuted Christian are Christian Baptist. Amen. The most persecuted tayo, kapatid. Oo. Number 3. Oh, last na. Maapat pa sana to eh. Number 3. I'm soul winner. Masasabi mo ba? Ako soul winner. Mayroong naliligtas every week. I'm soul winner. If you don't win souls every week, you cannot say, I'm soul winner. Are you giving tracts? Amen. Kung hindi ka nagbibigay ng mga basahin tungkol sa kaligtasan, you are not soul winner. You cannot pronounce the word, I'm soul winner. Amen? Oo. Ang soul winner, mayroong nadadala na kaluluwa sa Panginoon. Amen? At mayroong kang ituturo sa simbahan. Yan si brother, yan si sister, nadala ko yan. Yan si brother, nadala ko yan sa Panginoon. You are soul winner, kapatid. Congratulations, you are a soul winner. Because soul winner, we are fulfilling the Great Commission. Amen? Anong Great Commission? Oh.
Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. Baptizing them in the name of the Father, and teaching them to observe all things. Yan po kasama sa Great Commission. Discipleship. Kaya nga mayroon tayong discipleship Bible study. Ano yan? Teaching them to observe all things. Isipin mo yan, kapatid. All things ang ituturo mo. Kaya mayroon tayong Bible study. Bible study pa rin. Bakit? Hindi pa natin naturo ang lahat ng bagay. You can learn from the Bible, from the Word of God. You can learn all things from the Word of God. That's discipleship. Amen yan ang Great Commission. Madala mo siya sa Panginoon. At siya'y magagamit maging soul winner. Amen. And lastly, kapatid, lastly, you can pronounce, I'm saved. You can pronounce, I'm baptized. You can pronounce, I'm soul winner. And lastly, you can pronounce, I am giver. Amen. I am giver. You can pronounce, I am giver today. If you give your tithes and offering today, every Sunday, you give your offering to the Lord. You can pronounce the right word, I am giver to the Lord. Amen? I am giver to the Lord. Amen. I give my first fruit to the Lord, and you can say, I am a giver. Amen? I give my faith promise, love offering, building project to the Lord. And you can say, you can pronounce the right word, I am a giver. Amen? If you cannot say, I am a giver, you are not giving your tithes and offerings to the Lord. Amen? If you are not a giver, you are what? Beggar. Amen? You are beggar. Dalawa lang po klase ng Kristiyano. If you are not a giver, you are a beggar. Amen? The secret of blessing is to be a giver to the Lord. Ang pinagpala ng Diyos ay ang mga Kristiyano na matapat, nagbibigay ng kanilang tithes and offering, and today, they will enjoy blessing from God. Amen? Yan naman ang sabi ng Biblia. Amen? Anong sabi ng Proverbs 11:24? He that scattereth, increaseth. Ang mga nagbibigay, scattereth. Marami kang binibigyan. Mayroon ka ng tithes and offering, mayroon ka pang faith promise offering, love offering, and others offering, kapatid. That's the word, scattereth. Ang sabi ng Biblia, increase it. The more we give, the Lord more bless. Amen. Ang sabi ng Biblia, kung hindi ka nagbibigay. Basahin mo natin saglit. Proverbs 11:24. Ang sabi diyan, there is that withholdeth. Yan, dyan sa screen. More than is meet. It is tended to poverty. Amen. Yan po, ang sekreto ng pagpapala ng Diyos. He that scattereth, yet increaseth. Yung mga masayang, mga giver, ay lalo silang pinagpala ng Diyos, kapatid. Oo. Alam mo ba, pag kayo nag-offering, habang sinusulat ang mga pangalan ninyo sa listahan, may kasamang prayer, Lord, pagpalain mo ito si Panginoon. Si kapatid na ito. Alam mo ba, ang trabaho nito, naglalaba lang, nagpaplansa lang, pero lahat ng services, mayroon siyang offering. Nakakaiyak. Mayroong mga kapatid na na-lockdown na. 14 days na lockdown, pero nagpapadala ng offering.
Oo. Habang sinusulat ko yung mga pangalan, ako'y lumuluha. Si kapatid na ito matapat. Walang trabaho. Pero tuloy-tuloy ang kanyang pagbibigay sa Panginoon. Why? Because he or she is a giver. Amen. At pinagpala siya ng Diyos. Amen. At lagi naman siya nagpatotoo na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sobra-sobra ang blessing ng Panginoon. Ang sabi niya dyan, there is that withholdeth more than is meet. More than. Pag sumubra na ang mga blessing, para na yan sa iba. Oo. Pag i-withhold mo yan, kapatid, it is tended to poverty. Poverty. Amen. Poverty. Kaya mga kapatid, the sign of growing Christian is a giver. Giver ang matured na Kristiyano. Kaya ang Kristiyano na hindi pa nagbibigay, ibig sabihin, hindi pa siya nagmamature. Amen. Dapat, kaya nga lagi tayo nagtuturo. Hindi tayo nagsasawa na mag-preach ng pagbibigay. Para marami kasing Kristiyano hanggang ngayon hindi pa natuto magbigay. Amen? Parang baby. Alam mo ba ang baby? Pinanganak sila na nakasara. Oo. Yung baby. Kaya turuan mo, ano yung tuturo natin sa kanila? Close, open. Close, open. Oo. Kasi lagi naka-close. Lalagyan pa ng medyas. Oo. Kasi mahaba daw ko. Lalong nasara. Sinara ni nanay. Nilagyan ng tali. Kaya hindi makabigay ang baby. Kaya anong gagawin ni nanay? Turuan. Close, open. Close, open. Hanggang sunod, matuto na. Puro na open. Kasi kung closed, paano magbigay ang Diyos kung sarado ang kamay mo? Wala. Kailangan open, give, and it shall be given unto you. Bukas ang kamay mo para bukas din ang pagbalik ng Diyos. Kung sarado, wala. Give, and it shall be given. Kung wala kang, sarado ka, wala. Wala kang tatanggapin. Kasi wala kang binigay. Yan po. Amen. Kung zero ang bigay, zero din ang balik. Amen. Yan ang mathematics. 0 times 0 equals 0. Minsan 0, gusto niyo i-times ng 1,000. At mag-prayer request kayo. Lord, I'm praying 1,000. Ay 0 ang binigay mo. 0 times 0 equals 0. Yan ang mathematics. God is a God of mathematics. He knows your income. Sabi ng Matthew 10:30, the very hairs of your head are numbered by God. Alam ng Diyos ang mabuhok mo. Ay lalo na yung pera. Madali bilangin ng pera. God knows. Why? Because God is a God of numbers. Amen. He knows. Genesis, Leviticus, Numbers. Amen. God is a God of numbers. Amen. He knows if you are a giver. Amen. Kaya mga kapatid, be honest in our giving. Because God knows our giving. And tithes belongs to God. Amen. It's better to live 90% than 100% you are living in a curse. Amen. Give faithfully to the Lord and claim the promise of God, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. God shall supply. Saan niya pinangako? Sa mga Kristiyano na mga matapat, nagbibigay. Are you a giver? Amen. You can pronounce, I'm a giver to the Lord. Amen.
I'm giver to mission. Amen. I'm giver to my church project. Amen. Yan po ang password natin, kapatid. I'm saved. I'm a Baptist. I'm soul winner. I'm a giver. Amen. Nawa ang password na ito, you can pronounce it rightly. Amen. And God will bless you. Amen. Tayo po mag-pray na. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you God for a great message this morning. The message is very clear. We have a password today. Oo. You can pronounce the word, I'm saved. Amen. If you cannot pronounce, just kneel down to the Lord. Lord, I confess my sin. I want to receive you as my personal Savior. Sige po, abang tinutugtog ang panyaya, the message is very clear. The power of password. Sige po, if you cannot pronounce this word that we mentioned today in our message, beg on God, Lord, I want to be a soul winner. I want to be a giver. I want to be saved. I want to be a Baptist. Sige po. Just kneel down to God. Whatever commitment ngayong umaga, just kneel down to the Lord. Sige po, sabihin natin sa Panginoon. Talk to God. God is willing to listen to you. Sige po. Kausapin natin ang Diyos in a very personal way. He is interested in your words. Your very words. He wants to hear you. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, mga panansalat. Thank you, God, for your great message this morning. Thank you, Holy Spirit, for the power that was bestowed upon the servant this morning. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts and spirit. Bless them, O God, their commitment. Salamat po sa mga salita na inilagay mo muli sa aming mga puso. Nawa maging blessing sa amin. Mga salita, ma-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, God, sa mga kasama namin sa live stream at pagpalain po sila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga kasama namin na hindi paligtas. Lord God, speak to them. Pa sila tumanggap sa inyo bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat po sa biyaya niyo ngayong umaga sa amin. I bring back all the glory and honor to the name of God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. Medyo nag-overtime lang po tayo. Praise God. Sabayin na po natin ang ating pagkakaloob. Amen. If you want to share para sa ating reinforcement bars, no, you can give any amount, no, para masimulan natin ang mga bakal muli, mga kapatid. Salamat po sa ating mga kapatiran for your faithful sending your tithes and offering to the Lord. Amen. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, for God love it, a cheerful giver. Amen. Tawagin na po natin ating usher.
the Lord. Amen. Salam po sa mga kapatiran. Don't forget our evening service mamaya. We have a candidate for baptism today. Ay, naganap po pala. Ay, wala pa pala akong piring. Amen. Oh. Kaya pala, nagalit si Brother Michael sa akin eh. Nagabadali kasi tayo ng awit eh. Amen. Sige. Brother Michael. Amen. Tayo po ay manalangin sa ating pagkakaloob. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa mensahe, Panginoon. Tunay nga po na kami po ay bilang isang Kristiyano ay kami po siyang sasabihin na kami ay ligtas, baptist, soul winner, and giver, Panginoon. Salamat po sa mensaheng ito, Panginoon. Ay nawa, Panginoon, magamit po namin ito at apply sa aming buhay sa pang-araw-araw, Panginoon. Salamat rin po sa mensahero inyong ginawit. Patuloy po siyang pagpalain, Panginoon. And ganoon rin po, Panginoon, we pray sa aming pagbibigayan, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon. Lain po namin, O Diyos, na kayo po ang magpala po nito, magamit pa po sa ikalalago, Panginoon, ng inyong bahay sambahan, Panginoon, at saka marami pa pong ikaabot, Panginoon, na tao, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa inyo, Panginoon. Dalangin rin po namin, O Diyos, ang mga magbibigay ng anak, Panginoon, kayo po ang magpala po sa kanila, magbalik sa kanilang pagbibigay, Panginoon, sa inyo po, Panginoon. At anuman po, Panginoon, kasalanan nakita niyo po sa amin po sa tisipan, humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, at pangalan niyo po ang maitas. Ito lang po aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us to give.